Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meiji Ami from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 22 to December 28. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong, pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Para sa personal reading. Ayun, nahulog na. Nahulog na. No-comment na ako dyan. Ibig sabihin, oy, kaya pala nahulog. It's Clover. O, diba? Saka na. Saka dyan. Diyan na reading tayo, ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Lagi niyong tatandaan na general reading tayo. Pag hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi yung energy ang nakukuha natin. Rosala ka. May lucky ka. Maybe this is an opportunity. Maaari nagkakaroon kayo ng mga choices when it comes to an opportunity, no? Ganyan. O kaya naman, nandito yung situation na there's a chance, ako nakikita, there's a chance and there's a hope na maaring magkaroon ng pagkikitang muli ng isang tao na gusto mong makita, no? There's a union or there's a togetherness or magkakaroon ng pagkikita ng dalawang tao. Maaring ito is there's a new beginning. Sa iba dito is a beginning. Tingnan natin pa rin kung anong lalabas. Ang kiniginaw ko. Ang ginaw kayo sabi. Dalawa yung queen mo, oh. Ginaw! Okay. Okay, there's an opportunity, no? When it comes to opportunity, maaaring nagkakaroon ng choices sa inyo, no? Yan. Kakaroon ko anong opportunity. Kung you will stay or mag-i-start ka ng beginning sa buhay mo. Ganun din when it comes sa love, iba dito maaaring nagkakaroon kayo ng choices in love. Ganyan. May mga chances and hope na magkakaroon ng mga kahit mga maliliit na happiness in your life, ano, maaaring magkakaroon ng mga pagkikita ng malapit sa puso. There's a union, togetherness. Yes, may mga sitwasyon na maaaring nalilito ka or nandito yung hindi mo parang hindi masaya. Parang siguro din yung nakakaramdam din sa inyo siguro. Nakakaramdam din siguro kayo minsan ng lungkot, ganyan, no? Ng mga emotional pain or magkakaroon ng emotional pain, ganyan. Kumbaga, sana walang mag-away, no? Sana walang conflict na maganap o mangyari sa iba sa inyo this week, sa nakita ko dito. Sana walang mga intense or disappointment, no? Sa mga gusto nyong mangyari in your life. Yan. Ang nakita ko rin is magkakaroon ng changes. Yan, may mga biglaan or unexpected of blow of emotions. Yan, mga pain, emotional pain, heartache, or depression, or pag-aalala, pagkalito, ganyan. No, sana walang conflict na malaki. Sana, sana pagkalito na lang, no? Siguro, sana pagkalito na lang, kumbaga, halimbawa, pagkalito kung paano mag-upisang muli, ganyan. Paano masolusyonan yung mga gusto nyo masolusyonan. Sana ganun na lang. Sana walang separation, no? Maaaring na dito rin yung sitwasyon na, sa iba sa inyo, siguro separation. Ganyan. Kasi there's a new beginning. Ako nakikita sa iba. Kumbaga, nagkaroon ng movement sa iba sa inyo, no? Andito rin yung sinasabi na may mga sitwasyon sa buhay mo na iniisip mo na parang nagiging you try to control and balance yung sitwasyon. Nagiging flexibility, ganyan, sa iba sa inyo. Wala mang new beginning na nagaganap o nangyari sa'yo, pero nandun yung pagkocontrol, no? Sa nakita ko ito. Iba sa inyo, maaring kayo is in a public, networking, YouTuber, or maraming tao, no? Ganyan. O nasa outdoor kayo, no? Kaya nasa outdoor place kayo. Yan, yung
yung mga mararaming taong place, ganyan. Baka artista kayo, di ba? Baka doctor kayo, lawyer kayo, o kaya healer kayo. Kung ano man yun, basta madami siyang tao. Baka factory kayo, baka office kayo, ganyan. No? Ang nakita ko dito. Andito rin yung sa ngayon, you love what you are doing. Sa nakita ko ito. Yung iba sa inyo nakita ko naman. Nakikita ko na gusto nyo yung ginagawa nyo this time. No? Andun kasi yung, when it comes kasi, marunong kayong makisama. No? Marunong kayong makisama sa mga tao, ganyan. Madali kayong pakisamahan, kumbaga. Kaya nyo makisama sa mga tao sa paligid nyo. There's a group ako nakikita dito. Baka nga ganun yung place mo, no? Parang grupo. And also, you will receive something, a letter. May mga sinasabi dito, hindi ko alam kung message or news kang marireceive or may mga, or text message, mga ganyan. May mga document din ako nakikita dito. No? Siguro, it's related to your work, no? Ba kung may mga habaan ng kontrata, ganyan, sa nakita ko dito. Or sa iba naman is, baka merong makikipag-communicate sa'yo, no? Na maaring ito is Aquarius, o ikaw din, baka kauri mo air sign, sa nakita ko dito. Baka you will receive something. Sa iba naman is, oo, ganun, air sign to eh. Maaring may bibigyan ka ng, or vice versa tayo, mayroong advice and may support ako nakikita, ganyan. Baka may hihingi sa'yo ng tulong, or may tutulungan ka, ganyan. Bibigyan mo ng advice, ganyan. Or may malalaman kang, sa iba sa inyo may malalaman kayong isang bagay na katotohanan. Ganyan, sa nakita ko dito. May malalaman ka raw. Maaaring may malalaman ka na about sa tao na gusto mong malaman, ganyan. May malalaman ka raw na katotohanan. Baka may mga may communication din ako nakita. There's a communication, text message, ganyan. Ako nakikita. Sa iba naman, may nakikita rin ako na no, yung iba sa inyo is magiging busy this week, no? O kasi Christmas din, no? Baka kaya rin ang daming tao ko nakikita. Baka may mga celebration din na maganap, Kasi maraming tao ko nakikita, ganyan. And then, magiging busy iba. Andito rin yung kung alam mo na tama ka sa mga ginagawa mo, panindigan mo rin, no? Depensa mo rin yung sarili mo. If ever na magkaroon ng mga conflict, ganyan. Basta tama ka, nasa lugar ka. Pagtanggol mo yung sarili mo. Tingnan natin ang strong will lang. May mga challenging ako nakikita sa'yo. This week, may mga pagpapasya ako nakikita sa'yo. Kung alam mo, yun, may pagpapasyahan ka. Tingnan natin ang energy ni Gemini. Bakit po ito energy niya? Kaya energy mo this week is andito ka daw sa isang sitwasyon mo na may parang hinihintay ka. No? Parang may hinihintay ka na isang resulta o situation. Ganyan. So, nakita ko dito. May mga maaring iba sa inyo is yung manifesting something. Ako nakita ko dito. Parang iba. Meron nga. Meron. Ibig sabihin, meron kang marireceive na isang, iba sa inyo is, meron kayong maha-harvest daw ngayon eh. Maring may papasok na bonuses, pera, 13-month, yan, or gift, ganyan ang nakikita ko dito. And also, this week, yung energy mo rin is meron kang isang bagay na focusan mo. Because you care. Ganyan, sa nakita ko dito.
tao na isang mahalaga sa'yo, maaaring kakausapin mo siya, or may mga biglaang pag-uusap, ako nakita, may biglaang mangyayari eh. May mga biglaang mangyayari na isang situation sa'yo. Maaaring itong is pag-uusap when it comes to co-workers, ganyan nakikita ko, kasamahan sa trabaho, tao na mahalaga sa'yo to. Iba naman sa inyo, you are now focusing to yourself this time, no? Nag-uumpisa ka nang mag-focus sa sarili mo, nagkakaroon ng mga pagbabago sa'yo this time. So, nakita ko ito. Halimbawa, pagbabago, halimbawa may trabaho ako. Tapos, nag-change ako ng trabaho. Diba? Ibig sabihin, I'm starting investing myself in a new me. Diba? O kaya naman, nasa trabaho ako. Nasa District 1 ako, mapupunta ako sa District 2. Ganyan. Mayroong panimula ako nakikita this time. May isang bagay daw ikaw na sisimulan o may mga panimula this time, no? This week, ganyan. So, nakita ko dito. Maaaring yung iba sa inyo is this week is meron kayong isang bagay na mahalaga sa inyo na i-analyze nyo, pinaprogress nyo, hinihintay nyo, o kaya nagkakaroon ka ng strategizing to start a new beginning dun sa sitwasyon na yun. Yan na nakikita ko. Parang may pufukusan kayo, no? Parang hindi yung sitwasyon na parang andito yung sitwasyon na bumabalik yung iyong lakas ng loob, no? Hindi yung tibay at lakas ng loob dito sa sitwasyon na to. Ganun. Diba dito, baka kayo is, meron na kayong bagong trabaho, bagong pinagkakaabalahan na pinagkakapirahan, ganyan. Pero this week kasi is you are focusing to a new you, or you're focusing sa isang bagay na mahalaga sa'yo, sa isang bagay ano to? Sa isang bagay na gusto mong ma-harvest, ganyan. Kasi you're starting to invest to yourself dito eh. Ganyan. Baka nga yung hinihintay mo is ma-receive mo na this time din sa iba sa inyo. May mga biglaang mangyayari. Biglaang pag-uusap, biglaang beginning, biglaang shifting, mga ganyan. Anong parating kay Gemini? Ay, just wait a minute Parating sa'yo. Teka lang. Tingnan natin. This week po. Okay. Parating sa'yo this week, ang nakita ko sa'yo is, parang may hihintayin ka. Parang, may isang sitwasyon na maghihintay ka ng sign, no? Sa nakita ko dito. Pero, meron isang bagay na maaaring kasamahan mo sa trabaho, ito, or friend, no? Sa nakita ko dito, na wala siyang pakialam sa'yo. Or, handin yung situation na maaaring itong tao na to is meron siyang chaos or nakakaramdam siya ng anxiety, or maaaring ikaw, ganyan. Sa iba sa inyo, this week, meron akong weak energy na nakikita dito, na maaaring ikaw or malapit sa puso mo, na maaaring may sakit or magkakasakit, no? Sa nakita ko dito. And also, ang parating din sa iyo is meron kang, maghihintay ka ng isang sign sa isang situation mo para magkita kayo, or
Hindi ko alam kung aayain mo siya o aayain ka niya. Yun na nakita ko. May isang bagay na bibigay mo yung yung determination mo, yung effort mo doon sa bagay na yun. No? Paghihintay ka ng sign para ma-forward mo yung sitwasyon na yun. Kasi, why? Halimbawa, parang gusto mong may ma-develop this time. Halimbawa lang nag-away kayo ng kapatid mo. Example lang to. Halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo. Naghihintay ka ng sign para magkaroon kayo ng pagbabati. Ganyan. Hihintayin mo yung time na yun. Tapos parang gagawa ka ng isang situation sa buhay mo na para magkaroon kayo ng pagsasaayos, magkaroon uli kayo ng connection, mga ganun. Sa nakita ko dito. O kaya, iba sa inyo sa kasama nyo sa trabaho. Iba sa inyo is kaibigan nyo. Ganyan. No? Ano yung paghihintay rin sa iba sa inyo ng sign or paghihintay ng isang situation na matagal na maaari kayo na-stuck. Diba? Tapos, maaari din na ma-burnout kayo kasi itong tao na to, i-reject ka niya. Ganyan. Hindi ka niya kakausapin. Wala siyang pakialam sa'yo. Ganun. Halimbawa, parang mas gusto niya or vice versa mas gusto niya nakasama yung ibang tao than sa'yo. Ganun. Sa nakita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Basta tandaan mo, vice versa. Either kasama mo sa trabaho, karelasyon, kapatid, kung sino man to. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan. Bibi! Naku, nagdudugas na naman ang anak ko. Dapat iwasan ni Gemini. Kumbaga may tao dito na wala siyang pakialam sa'yo. Gusto niya pang mas kasama yung iba kasi sa'yo. Ganyan. Basta yung mga nabanggit ko kanina, i-ano mo sa ano. Bakit po? Anong ibig sabihin? Okay. Okay. Iwasan mo daw yung isang situation na iwasan mo yung isang sitwasyon na iwasan mo isang sitwasyon na naghihintay ka sa isang bagay na hindi siya mag-work out. Naintindihan niyo ko? Halimbawa, may karelasyon ako, halimbawa. O sa trabaho ko na lang. No, puro karelasyon. Halimbawa, sa trabaho ko. Pero it's up to you, diba? Nasa sayo yun eh. Decision is not sa'yo, diba? Halimbawa, nasa trabaho ako. Yung trabaho ko is hindi siya good. Kumbaga, hindi ako nagsasucess. Ang tagal ko na nahandoon. Kumbaga, na ako nahandoon. 3 years na ako, 6 years na ako, diba? 7 years na ako, kanya halimbawa. Tapos, parang hindi naman ako nag-growth, diba? Yun. It's time to it's time to forward sa bagong ako, sa bagong beginning ng buhay ko. Diba, trabaho man yan o relationship man yan. Ganon. Kumbaga, iwasan mo yung ma-stuck doon sa sitwasyon na yun. Iwasan mo na hindi umalis sa isang sitwasyon na hindi ka nag-growth. Alam mo yun? Yung isang sitwasyon na alam mo na there's a damage. Alam mo na hindi, na kahit na tapalan mo pa yan ng semento, guguho at guguho yan kasi sa loob niyan may lamat. Ganon. This is a time to move forward sa mga plano mo to growth, ganyan. Make a new experience, ganyan. Start a new beginning sa buhay mo, diba? Kasi we have the rainbow, diba? You need to abandon something in your life, no? Wag mong hayaan na unti-unti kang bumabaksak sa isang sitwasyon mo
na hindi ka makapag-new beginning o makapag-move on. Diba? Yan. Iwasan mo yung makipag-still collaborate or still partnership or still dealing to something, sa mga tao or sa place na kumaga na hindi nagiging good sa'yo. Alam mo yun? It's up to you. Pero wala sa akin to. It's up to you. Kasi ang nakita ko ito, you need to grow. You need to learn. Diba? Kailangan mo explore yung sarili mo. Hanapin mo yung ikaw. Hanapin mo yung makakagod sa'yo. Diba? Yan. Tsaka sinasabi rin dito na yun nga, pagtalikod sa isang sitwasyon na hindi makakagod sa'yo. Yan. Nasa sa'yo to. Siguro nahustisyahan ko naman yung sinabi ko, diba? Sana naintindihan niyo yung sinabi ko. It's time to level up. Kailangan mo ngayon ng mental clarity, no? Kailangan dito ng mental clarity. Kailangan palaging may purpose ang gagawin mo o yung situation mo. Ganyan. Kailangan nag-growth ka. Hindi yung pabaksak ka. Okay? Kamusta sa love si Gemini this week? Hanapin mo yung ikaw. Hanapin mo yung nakakagood sa'yo. Tandaan nyo, love isa lahat. Kasama sa trabaho, asawa, karelasyon, magulang, kapatid. No? Ano po ito? Thank you. Okay, when it comes to a love, sa nakita ko dito is may hindi nagiging totoo. No? When it comes to a love is hindi balancing. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng sadness, may mga sitwasyon na naguguluhan ka because you have a choices in life. May mga sitwasyon na naghihintay ka na lang na ma-enlighten. Naghihintay ka ng mga answer. Naghihintay ka ng isang situation na mahusisihan yung isang bagay. Yung parang nandun ka na nagkakaroon ka siguro ng doubt, no? Nagkakaroon ka siguro ng doubt to move on, no? Sa iba sa inyo. Nandun kayo sa sitwasyon. Kasi hindi kayo sa sitwasyon na in a relationship na you don't know how to proceed. Kung mag-a-action ka or hindi. Kung maaring may mga gusto kang itama or gusto mong actionan, sa nakita ko dito, pero naghihintay ka pa ng enlightenment. Naghihintay ka pa ng answer or revelation. Ganyan. Naghihintay ka pa kasi nakikita ko sa'yo, hindi ka kumikilos sa ngayon this time. Ang feeling ko nga sa inyo, parang nandito kayo, nag-iisa kayo in a place. Hindi ko alam kung may karelasyon ka o wala. Baka iba dito, walang karelasyon. Diba? Pero nagkakaroon ng mga choices in life. Diba? Kung you are in a relationship, sa nakikita ko dito, hindi to nagiging totoo, itong relasyon na to. Why? Kasi may tao dito na sinungaling. May dishonest person. Kumbaga, may tao na nanggagamit or manggagamit. This relationship is disbalanced, no? Andito yung situation na you're not the only one. You're not the only one. Yan na nakita ko. Or vice versa, ganyan. Iba naman dito, kung nagkahiwalay kayo, baka iniwan kayo sa ere nito, no? Ganyan, iniwan kayo sa ere, or vice versa, iniwan kayo sa ere, na hanggang ngayon is naghihintay ka pa rin sa kanya at magulo yung isip mo. Ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Money this week ni Gemini. Universe, ano pong mai-advise nyo kay Gemini this week? Ang ginawa talaga. Nangangatag yung mga kalamunan ko. Ayoko naman mag-heater sa taas kasi yung heater sa taas na gamit ko, malakas sa kuryente. O, diba? Ay, may pagkabarat po ako. May pagkabarat ako in a way na
Pag mga ganito. Pero pagka nag-shopping, hindi ako barat. Baliktad eh, no? Tingnan natin. Depende siguro sa mood ko yan. When it comes to money mo this week, okay. When it comes to money, okay naman. Pero ang nakikita ko dito is when it comes to money kasi medyo kailangan mo daw dito ng new beginning or pagbabago this time when it comes sa this week o sa money mo, ganyan. Kasi why? Ang nakita ko dito sa money mo is hindi siya nag-growth. Kumbaga, you need mong mag-keep moving to make a new beginning. Kumbaga, magkaroon ka ng changes, sinasabi dito, no? Sa paggagastos. Sa nakita ko dito. Yun. Kasi parang hindi siya nag-growth. No? Kumbaga, may mga dapat kang baguhin when it comes to money. Tingnan ko nga. Bakit po? Naka-explain nyo sa akin. Okay. When it comes to money, parang hindi ka nag-iisip. No? Parang hindi ka nag-iisip ng future. Ganyan. Siguro nag-iisip ka, pero ang nakita ko dito, there's no growth. Ganyan ang nakita ko. Yung iba sa inyo kasi ganun nakita ko, parang, hindi nyo pinag-iisipang mabuti yung paggastos ng pera. No? Siguro, kasi, okay lang kasi next time may sahod naman ako. Okay lang kasi next year mag-iipon na ako ganito. Okay lang kasi may bonus naman ako. May makukuha naman ako. Nag-overtime naman ako. Ganon. Kaya ang nakikita ko dito is yung pera mo is okay lang. Pero there's no growth. You need to think to the future. Sabi dito. Kahit na alam mo at nakukuha mo yung gusto mo, no? Kailangan mo pa rin na may mga dapat ka pa rin baguhin. Kumbaga, pero nasa sa'yo yung pera mo yan. Diba? Kumbaga, pera mo yan. Diba? Ang nakita ko dito. Nasa sa'yo yung situation na paano mo i-handle yung pera mo. Pero ang nakita ko dito is there's no growth when it comes to money. Kumbaga, siguro, pag nagustuhan mo, ganyan. Nagiging mapuso ka. Gagawin mo yung gusto mong gawin. Bibili mo yung gusto mong gawin. Bibili mo yung gusto mong bilhin. Ganyan. Tingnan natin. Kasi wala akong nakitang growth. Okay. Ang advice sa'yo is it's up to you to make it happen, no? Sa nakita ko to. It's up to you to make it happen. Kung gusto mo talagang may travel pala yung iba, no? May travel ako nakikita. It's up to you. Start a new beginning. Sinasabi dito. Start a new beginning. Trust to your intuition when making a decision para hindi mag-mess. No, basta be patient to make a choices. Hindi kinakailangan magpadali. Slowly but surely, sinasabi dito, you need to leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Leaving behind, accept all the lessons, and kailangan mo mag-focus to be stable, lalo na when it comes to money and to your career. Ang sinasabi dito, it's time to change, sinasabi eh. You need to be wiser and stronger na this time. No? Kumaga mag-trust ka mo sa intuition mo, it's time to take it action, start a beginning, start to change. This is a breakthrough para sa'yo sa nakikita ko dito. And then, pagpapasya ang kailangan. Transition na rin, no? Transition. Kailangan mo daw ma-overcome yung mga obstacle na pinagdadaanan mo this time. Tandaan mo, mahaba pa ang iyong tatahakin na journey, no? Kaya, we need to think to the future. Always trust to your intuition
para maging stable, no? Start a new beginning or start a new journey. Ganyan. Kumbaga, may mga kailangan kang i-change sa buhay mo or sa sarili mo, no? It's time to create again in a new you, no? O kaya change a decision, ganyan. No? Kasi nasa sayo lang yun. Dalawa lang yung choices mo eh. Start a new beginning to create or destroy. Hindi ko naman sinasabi na babaksa kayo, di ba? Nakita ko tuloy si Tower, di ba? Mag-isip ka. Mag-isip, sa sayo yun eh. It's up to you to make it happen. Wala sa baraha, wala dito. Pero sinasabi ng baraha, it's up to you to make it happen. If you want to start a new beginning to create again, then create again. If you want to, ano pa rin, kung parang ikaw si Tower, it's up to you. Nasa sayo yun. Diba? Arigatou namaste, God bless.